Sa gitna ng kanyang nagpapatuloy na impeachment trial dahil sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, tumaas ang satisfaction rate o yung mga kontento sa ginagawang trabaho ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa pinakabagong pag-aaral na inilabas ng Social Weather Station o SWS, tumaas ng 58% ang satisfaction rate ng ikalawang Pangulo. Narito ang balita ni Criza Lopez. Nananatiling may pinakamataas na satisfaction rating si Vice President Sara Duterte kumpara sa iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan batay sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Sa national survey na isinagawa noong June 20 hanggang June 29, lumabas na 58% ng mga Pilipino ang nagsabing kontento sila sa trabaho ng Vice Presidente habang 26% naman ang hindi kontento. Katumbas ito ng plus 31 net satisfaction rating na nasa antas na good. Kumpara sa survey noong March 2026, tumaas ng 2 puntos ang net satisfaction rating ni Vice President Duterte mula sa plus 29 hanggang plus 31. Natukoy sa survey na tumaas ang satisfaction rating ng bise sa Balanes, Luzon at Mindanao, ngunit lumabas sa survey na bumaba ito sa Metro Manila. Wala namang naitalang pagbabago sa net satisfaction ni Duterte sa Visayas. Isinagawa ang survey ng SWS mula June 20 hanggang June 29, panahon na hindi pa nagsisimula ang formal na impeachment trial. Ayon kay Bicol Saro Representative at House Prosecution Member Attorney Terry Redon, hindi maaaring itali ang net satisfaction rating ni Duterte sa konteksto ng impeachment trial. I don't think nakatali siya doon sa ongoing impeachment proceedings against her today. No? Kasi baka pagka mas pointed yung question, do you actually support the impeachment proceedings against the Vice President? Think ko, that is the proper question relating to the impeachment proceedings. Git ni House Panel spokesperson Ace Barbers, usaping pagpapanagot ang impeachment trial at hindi dapat maging basihan ang popularity ng isang politiko para hindi mapatagot ang isang opisyal ng gobyerno. Popularity, no? Hindi po ito popularity contest. This is a mechanism that the Constitution guarantees to ensure that the Filipino people will not be shortchanged if and when the officials, the highest official of the country violates certain laws. So, hindi ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng sukatin ng Senate Impeachment Court patungkol doon sa mga paglabag ng konstitusyon at ang mga betrayal of public trust, no, na ginawa po ng ating Pangulo in the past. No? So, congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin. July 6 nang magsimula ang impeachment proceeding laban sa Vice Presidente dahil sa kasong grave threat, betrayal of public trust, culpable violation of Constitution, graft at corruption. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.